magandang gabi. Amen. Panginoon. At welcome sa ating mga Bible study na nakasama sa Santo Cristo. Salamat sa Panginoon sa inyong buhay. Okay, so yung last time na pinag-aralan natin noong Tuesday, ay tayo po ay dumako sa aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. So, punta po tayo sa aklat ng Isaiah, o Isaias, sa Tagalog. Kabanata siyam, talata 6 at 7. Basahin ko sa inyo mga salit, tapos tayo po ay mananalangin. So, aklat ng Isaiah chapter 9, verse 6 and 7. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. There will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David over his kingdom. Establish it and uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Tayo ay manalangin. Ama ng Diyos, ikaw po makapurihan sa iyong salita, sa aming pag-aaral, Panginoon, pag-iis ka mo ng karunungan, na po mag-udyok sa ating Panginoon. Tunay na nagpupuri po sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang po ang itaas, Panginoon. Ako po yung tawad sa ating mga kasalanan. Tabo po, Panginoon, sa karunungan nagmumula sa iyo. At sa ating Espiritu ang siya po magsalita sa lahat po ng tulungan mo po, Panginoon. Ikaw po ang patuloy namin maluwa na ating sasabihin. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak, si Jesus. Amen. Okay. So last time, ang title ng ating pinag-aaralan is The Timely Hope in the Birth of Christ. Ito talaga yung tamang panahon o tamang pag-asa o panahon ng pag-asa sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang kapanganakan po ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ito po ay nagbubunsod ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kasi tandaan natin, tayo po ay mga taong walang pag-asa sa buhay. At tanging ang pag-asa lamang na ating pong matatamasa ay kung ating pong makilala ang Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. So last time na pinag-aralan natin yung background nitong Isaiah chapter 9 verse 6 at napagkalaman natin na ito ay mula sa pagkakataon noong unang panahon in the Old Testament times na ang naghahari ay si Haring Ahaz, King Ahaz. Okay. At nakita natin na ito yung panahon kung saan ang Huda ay nasa isang malaking madilim na kaganapan ng kanilang buhay. Dito natin nakita na naroon yung takot nila sapagkat sila po isasakupin ng ng Syria na ang kakampi po ay ang Ephraim, which is Israel. So natakot si King Ahaz, tapos isahin po siya ay lumapit sa Panginoon ay pumunta siya sa Assyria at humingi siya ng tulong, bagamat nagbibigay po nag-o-offer ang Panginoon na lumapit sa kanya. Pero mas pinili po sa yung oppression. Dahil dito, sila po ay nagpailalim sa kaharian ng Assyria at sila po ay naging alipin. Ang lahat ay ng kanilang ito, yung buhay nila ay napailalim po sa Assyria. Ikalawa, ito po yung tinatawag natin na panahon kung saan si Haring Ahaz ay kanya pong pinangunahan ang kanyang bayang Huda sa tinatawag natin na idolatry, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Talagang nabuhi po ang Panginoon sa kanila sapagkat sa kanilang pagsamba ay sa katunayan ay ialay pa niya sa kanyang mga anak sa pagsamba. So talagang kung nasa madilim na bahagi. At ito rin po ay ang pagkakataon na makikita natin na nung ito ay nangyari, nung mangyari ang kapanganakan, kasi sabi po dito ipanganganak, a child will be born, ipanganganak ang isang sanggol, at
ibinigay ang isang anak. Okay, so ito rin po ay kahalintulad ng pangyayari nung panahon naman na ipinanganak ang Panginoong Hesus sa bansang Israel, ano po, sa Jerusalem, o sa Judea. At kung saan sila po ay nasa ilalim din ng isang Roman rule, okay? Sila ay heavily taxed. Sila ay nasa ilalim ng mga iba't ibang relihiyong sekta na pumapailalim sa kanila, katulad ng Pariseo, Saduceo, Essenes, ano po, Zealots. So talagang ito rin yung tamang pagkakataon na sinasabi sa aklat ng Galatians chapter 4 verse 4 na at the right time, pinadala ng Diyos ang kanyang anak, pinanganak ng isang babae, pinanganak sa ilalim ng kautusan, sa ilalim ng law. So dito po makikita natin na ito yung pagkakataon na ang similarity na tinatawag natin in the Old Testament time, bagamat ito po Isaiah 9:6-7, is tinatawag natin na prophetic o hula. Kung saan hula ang aklat ng Isaiah, pagkalipas po ng 600 taon, o hanggang 600 to 700 years, sa ako ito natupad sa Bethlehem, sa lungsod ni David. At ito yung tinatawag natin na sinasabi ko sa aklat ng Isaiah na ibibigay ang isang sanggol, ibibigay ang isang anak. So, kaninong anak ang ibibigay? Magandang tanong. Sino ba ang taong ito na ipinanganak? Talaga bang taglay niya ang tinatawag natin na deity, na siya ay Diyos tao? Sapagkat kailangan po na taglayin niya ang bagay na yan, sapagkat hindi po ay hindi siya makapagbibigay ng pag-asa. Siya ay magiging katulad lamang natin mga tao na sinasabi sa aklat ng Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala, hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit ang kaibahan nitong sanggol na ibibigay, sabi ko, it will be given, ito ay ibibigay. Tanong, sino magbibigay? Ang Diyos, Ama ang magbibigay. Ang anak ay ibibigay. Kaninong anak? So, ito po yung anak ng Diyos. Ano po? Which is the Lord Jesus Christ. Now, yung una nating point, for to us, a child is born, to us, a son is given. Tinatawag natin na the birth of hope. Ito ang kapanganakan ng pag-asa ng tao. Ang kapanganakan po ng Panginoong Jesucristo, yan ang kapanganakan din ng ating pag-asa. Ito na ang kapanganakan ng katuparan ng ating pong pag-asa. Because we must remember that the child given is a gift. Ito po ay abinagin ng Diyos sa atin. Ito po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Lagi natin pinag-aaral. John 3:16. Dahil na lamang ang pag-ibig ng banal na Diyos sa sanlibutan makasalanan, ibinigay ang kanyang bugtong anak. At ang kaparaanan ng pagbibigay ng kanyang bugtong anak sa pamamagitan ng pagsila ng isang babae na hinukuban ng Santong Espiritu. Okay? So, yan po ay mahalagang bagay na dapat natin malaman sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ang tinatawag natin na pag-asa. Una, ito ay pag-asa sapagkat ito ay pagpapakita ng Diyos ng kanyang demonstration ng pag-ibig ng Diyos. It is a God's demonstration of love. That's why there is hope, because there is love that comes from God. Mamaya malalaman natin, sino ba ito? Sino ba itong batang ito na magbibigay talaga ng pagmumulan ng ating pag-asa? Ikalawa, tinatawag natin ito na ito ang pag-asa sa lahat ng tao. Bakit? Sabi niyo sa Luke chapter 2, punta tayo sa Luke chapter 2, aklat ng Lucas chapter 2 verse 10 and 11, sabi po rito ay ganito. But the angel said, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Sapagkat nagdala ako ng isang magandang balita na pagmumula ng isang malaking kagalakan na ito ay para sa lahat ng tao. This will be for all the people. Okay? Sabi niya, sapagkat ngayon, sa lungsod ni David, ay ipinanganak para sa iyo. Kung makikita po natin yung verse 10, agalakan para sa lahat ng tao. Tapos yung sinabi, yung ipinanganak sa lungsod ni David, ay ipinanganak para sa inyo. Isang tagapagligtas kung saan ito ang Kristo ang Panginoon. So makikita natin na naman talaga yung tinatawag natin ng demonstration of God's giving the gift. Talagang pinapakita ko na ibinibigay kasi hindi pa salitang for,
tinatawag natin na in behalf o para sa inyo o para sa inyong kapakanan. Ibigay ang bata para sa inyong kapakanan. Ipinanganak ang bata para sa inyong kapakanan. Para sa inyong ikagagaling. Ano po? So, nakikita po natin, tinatawag natin na vicarious. Ano? O tinatawag natin na, ano tinatawag natin doon? Sa school, substitution. Ano? Para siya sa atin. Kaya po siya nagbibigay ng pag-asa sa atin. Sabi sa Isaiah 7:14, the Lord Himself will give you a sign. Behold, a virgin will be with a child, and bear a son, and will call his name Emmanuel. Okay, ang Emmanuel hindi po yung pangalan. Bakit hindi ang pangalan ng bata Emmanuel? Ang Emmanuel po, ibig sabihin, isang pangyayari. Okay? Magbabasa natin yan sa Matthew chapter 1, verse 21 hanggang 23, nang sinasabi, tatawagin mo siyang Emmanuel, ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. O ang Diyos ay nasa sa atin. Kaya nito sinabi, nung ipinanganak na ang anak ng Diyos. Okay, so nakita po natin na ito yung kapahanakan ng pag-asa. Sapagkat kung panahon na ipinanganak, nasa gitna ng matinding kadiliman, in a great turmoil and despair, ang Israel, at ganoon din po tayo mga kapatid. Nung marinig natin ang mabuting balita at paunawaan natin, sundan natin nalaman sa ating buhay na meron tayong pag-asa. At iba lang ba kung hindi ang Panginoong Kristo. Okay, sumunod po. So, dako na tayo sa ating second point. Balik tayo sa aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 9. Pinili na sa inyong kamay. Verse 6. Ano po ang kasunod? Sabi po ito, and the government will rest to his shoulder. To his shoulders. Okay, so, sabi po yan, and of the increase, naman sa 7a, okay, of the increase of his government and peace, there will be no end. Okay, so, ano po ang ipinapakita dyan? Ibig sabihin yan, this is our, tinatawag na eternal kingdom, o yung pagdating ng panahon na maghahari ang Panginoon. Ang tawag naman natin is the future hope. So, ang kapanganakan ng Panginoon ay tinatawag natin na the birth of hope. Okay? Ito naman kayong paghahari, ito naman yung tinatawag natin na the future hope. Ito yung hinaharap na natin na pag-asa. Ito yung ating inaasam at inaasahan sa dating na panahon. Na hindi na tayo mabubuhay sa katulad ng panahon ito. Na puno ng kasalanan, puno ng kabibuan, kapighatian, hirap. So ito po yung dating na panahon. Ano? Sasabi niya, sapagkat siya ang sa kanyang balikat ipapatong ang pamamahala o the administration of everything. So, ang maghahari ay isang Diyos kung saan sa kanyang paghahari ay natin po yung pagkakataon ay tinatawag natin na isang napakagandang paghahari. Sabi na ang mga armas ay magiging ng pantabas. Ang leon ay kakain na ng damo. So, pinapakita po dito yung kapayapaan at yung kasaganaan. Okay. So, dito po makikita natin na una, kung ang government, ang future hope na ating inaasahan, kung ang pinag-usapan po dito ay yung government, nasa kanyang balikat, tinatawag ito Christ's authority. Okay. Nasa Panginoong Jesucristo ang tinatawag natin ang authority. Bagaman sa panahon ito, nasa kanya pa rin po authority. Pero hindi pa po niya ito isinasakatuparan ng ganap na ganap. Bakit? Sabi nga sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kabanata 3, talata 9, ay hindi siya pabaya sa kanyang pangako na siya darating at maghahari. Kundi binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magbago at manumbalik sa Panginoon. Di ba? Okay, so dahil ang panahon na mayroon tinatawag ng actual na pagkahari, yun yung tinatawag natin ng the future hope. Okay, so unlike every kingdom that rise and fall, Christ's reign is unshakable. Kaya tinatawag natin itong future hope kasi pag siya'y naghari, wala pong makapupuksa. Wala nang ibang kaharian pa ang pwedeng manalo. Wala nang kaharian pa ang pwedeng magwagi. Sapagkat sila po ang may hawak ng pamahalaan at pamamahala. At naroon din po yung tinatawag natin na because it's the reign of Christ,
And therefore, there is also what we call the reign of peace. Ang kapayapaan. Natin po ang tinatawag na paghahari ng kapayapaan sa lahat ng bagay, sa ating pong buhay. Wala tayong alalahanin na anumang bagay. Wala tayong ibang mga bagay na tayong worry sa ating pong kaisipan sa dating po ng panahon na ito. Sabi ng Panginoon sa John 14:27, peace I give you, and peace I give you. Ito tawag na kapayapaan. So, at tandaan natin, ang kapayapaan kung nagmumula kay Kristo, hindi po ito rooted o hindi ito nakaangkla sa mga sirkumstansya. Kapag naghari po ang Panginoon, ang ating pong kapayapaan ay dahil sa kanyang presensya. Hindi dahil sa sirkumstansya. Bakit ka magpayapa ngayon? Kung ang aking bangko, wala akong masyadong problema. Kaya ang saya-saya, ang aliw-aliw ng buhay. Nagsarado ang bangko. Dala ang pera mo. Paano na? Wala ka lang kapayapaan ngayon. Okay, so, hindi na siya nakabase sa circumstances. It will be based on, this will be rooted on Christ's presence. Because what we are looking is an eternal kingdom. It is the future hope. Sabi dito, ito po yung pag-asa na binibigay ng Pasko sa atin. Okay? Now, ito pong peace na to, ito yung kapayapaan, na pag ngayon pa lang natin iniisip, sabi ito sa 4 Pilipinas, the peace that surpasses understanding. Naisip niyo ba kung anong ibig sabihin nyo? Ang kapayapaan, lumalampas sa ating kakayanan ng unawain. Ang hirap unawain, ano po? Bakit? Dahil ito po tayo sa makasalanang katawan at makasalanang mundo. Pagdating ng panahon sa presensya ng Panginoon, doon natin mararamdaman ang tunay na kapayapaang hinahanap po natin. And it surpasses our understanding. Nalalampasan ito yung kakayanan natin umunawa kung anong klaseng kapayapaan ang dati ng panahon na ito sapagkat hindi pa ito umiiral. Pero, ito yung ating inaasahan because this is the future hope. Amen? Amen? Okay, so, and then, asahan din po natin na ang paghahari ng Panginoon, the future of it is what we call the eternal kingdom o walang hanggang paghahari. Sabi po sa Luke 1:32-33, nung diniscribe po ang batang similan, sabi po ay, he will be great and he will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. So it's an eternal kingdom that we are talking about. Wala raw katapusan pagdating ng panahon sa kanyang paghahari. So the promise of an eternal kingdom fulfills God's covenant by David sapagkat ito ay tipan ng Diyos. Diba? Sino lang ang may kaya ng isang tao na isang Diyos o isang tao na magtipan na kaya niyang tuparin ang hindi ito mawawasak o hindi ito mabibigo. Ito po ay tipan ng Diyos. Tanging Diyos lamang po ang may kakayanan ito ay gawin. So, our hope is secure because His kingdom is eternal and not subject to decay or defeat. Ito ba? Marami ng kaharian, marami ng administrasyon, okay, huwag ng kaharian, marami ng administrasyon sa ating bansa, kapag ka siya ang naghahari, kapag ka siya ang namumuno, nanunungkulan, siya ang naghahari. Pero pag siya bumaba na sa trono, tapos na ang kanyang paghahari, siya po ay nasa gitna na natin sa malaking panganin. Sapagkat hindi na niya hawak ang kapangyarihan. Subalit ang ating Panginoon po, pagdating ng panahon, itong sanggol na isinilang, ang pangalan sabi, He will be great, He will be called Son of the Most High. Ano yung pong theology sa Bible na Son of the Most is equal to. Okay? Kaya po pag sinabi na Jesus is the Son of God, ano ang sinasabi niya? Ano ang ginagawa po ng mga reliyon? Siya ay binabato. Bakit? Sapagkat siya daw ay blaspheming. Tinatawag niya ang kanyang anak, ang sarili na anak ng Diyos, making himself equal with God. That is John chapter 5 verse 18. Kaya nung sinabi po, dinitlara dito ng anghel na he will be Son of the Most High, which means he is equal as the Most High. Totoo ba yan? Tignan natin sa susunod na kasunod ng verse natin. Okay.
Ang sunod po, ang sabi po sa Isaiah ulit, balik tayo, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. Now, mga kapatid, pag pinakinggan natin, ang isang sanggol sa sagsakan na pinanganak sa gitna ng mabahong kuweba na kasama ang mga hayop. Hindi naman po siguro yung pagpasok ni Maria na uy, mabuti naman nagkaka-alis na, nagwalis na. Sino nagwalis? Ito, sino tayo itong dayangin? Ay, sabi na ako ang anak, ayos na eh. Kasi tingin nyo, ganun po ba ang pangyayari? Hindi ganun ang pangyayari. Pagpasok ka dun sa loob ng isang yungin, kung saan naroon ang mga hayop at naroon ang amoy, naroon na ang lahat ng dumi-ihi at kung ano-ano naroon kasama nila, naroon ang mga hanay, naroon ang mga insekto. Wala namang hayop na malaya sa insekto, sa mga hayop. Wala rin hayop na hindi mabango. Na, tama natin mabango. So, kasama ng Panginoon nung siya ipinanganak. The child that is given, who is the Son of God, who will be called Eternal, who will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Isa po ipinanganak siya pa sa mababa, sa isang pangit na bahay. Ipinanganak siya sa tahanan ng hayop. Diba? Talaga pong nakakamangha ang ginawa ng Panginoon. Ano po? So, the identity of the Messiah, which is the source of hope. Ito yung source ng ating, ito yung source, ito yung pinagbumulan ng ating pag-asa. Kung sino, ano yung kanyang identity? Sabi ko nito, tatawagin siyang Wonderful Counselor. Isang nakamamanghang tagapayo. Nabasa niyo po ba yung aklat ng Mark? Sa aklat ng Mark, makikita natin sa mga bahagi ito na kapag kasi nagsasalita, namamangha ang mga tao, di ba? At ang sabi ng mga tao, sino ba itong tao na to? Na kapag nagsasalita, he is a kind of person that when he speaks, there is an authority. Meron siyang authority. Iba ang kanyang pagsasalita. Meron siyang authority. Paano nila napatunayan na meron siyang authority? Bukod po sa kanyang karunungan na counsel, yung kanyang counseling, yung kanyang pananalitaan galing, it's very wonderful. Bukod doon, kapag sinagsalita, ang sakit ay umaalis. Ang inaalihan ng masamang espiritu, nakakalala. He is the person who speaks with authority. So, tinatawag siyang Wonderful Counselor, Christ. So, He gives wisdom and guidance. Siya ang nagbibigay ng karunungan, at siya rin po ang nagbibigay ng gabay. Para saan ang kanyang mga parabulo? Para magbigay ng gabay at babala. Diba? Ang karunungan po niya hindi kaya na sukatin ng kahit na sino. Sa tuwing siya'y sinusubok, hindi po nakakalusot. Sa palagay mo, Panginoon, dapat pa tayo magbayad ng buwis. May tanong po yan. Anong sabi ng Panginoon? Pahingi nga ako niya ng piso. Piso na natawag natin. Sinong nakalagay diyan? Isa. Magbayad ng buwis. So talagang kahit po sa ito, Panginoon, sa palagay mo, ano ang pinakamatindi sa 10 utos? Matthew 22:36. 23:36. Ano sabi ng Panginoon? Kasama lang. Ang kumanda na nasama rin sa dalawa. Diba? Mahalin mo ang Diyos ng puso, kaluluwa, lakas, isipan, at mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. So, pag sinamalis po yun, dalawa lang po talaga yun. Love, at ang pinakahuli, ang isa pagmamahal sa sarili. Because ang kumandin po talaga yung po ipag-ibig. Bagamat sa atin, mahirap natin tumadin, kaya mayroong grace. Para sa kapwa natin na kaya ito pa rin ang kautusan. So makikita natin na talaga yung isa po siya kamangha-mangha. Wonderful concept. Because we must remember that kahit po siya nasa laman, taglay po niya yung tinatawag na the infinite wisdom of God. Siya yung pinupuri ni Paul doon sa aklat ng
Romans chapter 11, verse 36. Oh, the depths of the counsel of God. Talagang humanga po si Paul, knowing that Paul, yung kanyang karunungan ay kakaiba din pagdating po sa, when we talk about the spiritual matters. Pero para sa kanya talagang sa Panginoon po siya talaga namamangha. Nakita niyo, so tinatawag talaga siyang Christ is the perfect counselor, offering divine wisdom beyond human reasoning. Yung po kanyang payo na, sinasabi ninyo na makaaway, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ano mahirap po yung quotes na yan? Mahirap mo ang iyong kaaway. Diba? Ganun po yun. So, talagang makita natin na isang nakamamanga. So, ibig sabihin, ang kanyang karunungan na pinapayo ay karunungan galing sa divine counsel. Okay? Na ipinapatong po sa tao. Okay? His guidance is rooted in truth and compassion, leading us on the right path. So, bagamat nakikita natin ang Panginoon ay sunod ng karunungan, pero nakikita natin yung kanyang compassion, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagbibigay ng payo ay hindi isang, sabi ng marahas na pamamaraan. Ikalawa, tinatawag po siyang mighty God. Ang isang bata sa sagsaman, tinatawag po isang napakalakas na Diyos. Di ba? Isang makapangyarihan Diyos na kinakailangan pang itakas ni Maria. Ani Jose, patungo sa Ehipto sapagkat papatayin ng sanggol. Pero tinatawag po siya, kaya po siya ang ating source of hope. Siya po ang mighty God. He is powerful to save. Siya lang ang may kapangyarihan na magligtas sa atin. Sa kapangyarihan ng kaligtasan ng isang tao, bagamat tinatawag lang na natin itong kaligtasan ng isang kaluluwa, walang sino mang taong lumakad sa balitang lupa ang may kakayanang magligtas sa kanyang kapwa, hindi ang Panginoon sa Kristo. Yan po ang kanyang kapangyarihan. Yan po yung tinatawag niya na He's a mighty God. Bukod sa kapangyarihan niya, na lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang may plano ng lahat ng bagay hanggang sa katapusan. Nakaplano sa kanyang kaisipan. Subalit ang pinakamagandang kapangyarihan na nakita ng Diyos sa atin na tayo nagtamasa ay ang kapangyarihan magligtas sa atin. He is not only willing to save, He is able to save. Hindi lamang niya gustong magligtas, siya may kakayanan magligtas. Kaya siya lang ang tinatawag natin na tagapagligtas. The only Savior is the Lord Jesus Christ. So, Jesus is not just a teacher or prophet, He is God Himself, mighty in power. Okay? His strength ensures victory over sin, death, and every spiritual enemy. Yan sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 10. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Maging malakas ka sa lakas na nagmumula sa Panginoon at mula sa Kanyang kalakasan. Hindi tayo pwedeng umasa sa sarili nating kalakasan sa anumang ating ginagawa. Ano po sa larangan ng ating pamumuhay Kristiyano. Kaya po tinatawag na ang ating kaligtasan is secure. Why? Bakit tiyak ang ating kaligtasan? Sapagkat makapangyarihan ang nagligtas sa atin. Okay? It rests on His divine power and not on our human effort. Ikalawa, sabi po ito, He is an everlasting Father. Pinanganak ang Ama, anak, tinatawag na Ama. Okay? Sabi po yan, He cares with eternal love. Siya ang nagpadama sa atin ng pag-ibig ng Ama sa atin. Kung siya po ay bumaba, ginagawa niya kung ano ang kalooban ng Ama. Kaya tinatawag siya everlasting Father or the Father of everlasting or the Father of eternity. Okay? Hindi ko lang everlasting Father is the Father of eternity. Siya ang Ama ng walang hanggan. Kaya po siya nakakapagkaloob ng buhay na walang hanggan sapagkat siya ang Ama ng walang hanggan.
Okay? So, yan po yung mga katangian niya that becomes the source of our hope. He is eternal. Pag sinabi natin, walang hanggan. Ibig sabihin din, katulad din ang tinatawag na unchanging o kawalan ng pagbabago. Hindi siya nasasakop ng panahon kagaya natin. Meron tayong petsa, ilang araw na lamang, anim na araw na lamang, Pasko na, sapagkat nasasakop tayo ng panahon. Subalit ang Diyos, pag tinawag natin walang hanggan, hindi siya nasasakop ng panahon. Bagamat pumasok siya sa panahon. Okay? And His love for His children never fades. Kaya po masarap-asahan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ang ama ng walang hanggan, ang kanya pong pag-ibig ay walang hanggan sa atin. Okay? And then tinatawag din po siya na, tinatawag na the Prince of Peace. Alam nyo, actually ito po ang sabihin, dito sa verse na to, summary po ito ng lahat. Tinatawag siyang Prinsipe ng Kapayapaan, bunga ng lahat ng yan. So, tinatawag po siyang Prince of Peace because siya po, kanya pong taglay na kapayapaan ang naging dahilan upang tayo makipagkasundo sa Diyos. He reconciles us to God. Now, this reconciliation brings hope. Ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Sino man ang hindi nananampalataya kay Kristo sa Panginoon, kay Kristo, hindi po siya ligtas. At wala siyang pag-asa at hinihintay sa kanyang buhay kung hindi pag natanagot ang kanyang hininga sa mundong ibabaw, papasok na siya sa walang hanggang kaparusahan. At ito po tinatawag na siya ang prinsipe ng kapayapaan, ibig sabihin, sa kanyang naganapan dito sa lupa, siya po ang naging daan upang maganap ang kapayapaan ng tao at ng Diyos. Sapagkat siya ang nagkasundo. Siya ang naging dahilan. Kaya tinatawag na mediator o tagapamagitan, siya ang naging tagapamagitan natin sa Ama upang may sagawa po ang kapayapaan. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. No. Kung wala ang Panginoong Kristo sa buhay mo, mayroon ka bang kapayapaan sa Diyos? Akala mo lang meron. Dahil sabi ng religion mo at ang mabuti mong gawa. Sabi mo sa iyong sarili, hindi ka naman gumagawa ng masama. Pero ang sabi po ng Biblia, wala kang kapayapaan. Ang kailangan mo ay ang Panginoong Kristo. Kaya sabi nito, we have peace with God through, yung sa pamamagitan ko na sa Tantoy, sa pamamagitan o the agency, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo because He is the Prince of Peace. Kaya, salamat po sa Panginoon sa kanyang hula. Na ibinigay ang kanyang sanggol at ipinanganak ang isang anak. Ano po? A son will be given. Sabi po ito, Christ brings peace by reconciling humanity to God through His sacrifice. Pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Bakit? Because His sacrifice is acceptable to God. Di ba? At ang kanyang sakripisyo ang nag-satisfy sa katarungan ng Diyos. Okay? His peace is not temporary, but eternal. Ang kapayapaan kanyang ibinigay ay hindi lamang pansamantala. Ito'y pansamantagal. Hindi pang matagalan. Bakit? Because He is the Father of eternity. Or the everlasting Father. So, taglay niya. At taglay niya ang kapayapaan. Okay, so, breaking down barriers of sin and hostility. So, ito natin makikita na the Messiah is the source of our comfort, strength, and hope. So, brothers and sisters, makikita po natin na He is the wonderful counselor who guides, the mighty God who saves, and the everlasting Father who loves, and the Prince of Peace who reconciles. Diba? Siya ang wonderful counselor na gumagabay, siya ang makapangyarihang Diyos na nagliligtas, siya ang walang hanggang Ama na umiibig
At siya po ang prinsipe ng kapayapaan na nagdahilan ng ating pakipagkasundo. Kaya, this is the timely hope. Ano ito ang tamang panahon nung sinabi na ipapanganak ang isang sanggol. Ibibigay ang isang anak. Yun po ang tamang panahon. At kung marinig natin ang mabuting balita, yun po ang tamang panahon para sa atin. Ang tamang panahon ng ating pag-asa. Okay, so, tandaan po natin. The Son that is given is the birth of hope. The government on his shoulders and the increase of the government is the future hope. And his identity as Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace is the source of hope po natin. That is the identity of the Messiah. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa pag-asa. Puno kami ng pag-asa sapagkat ang lahat ng ito'y sa iyo po nagmumula. At hindi sa aming kakayanan o sa aming karunungan, hindi ito ay sa iyo lamang nakapagod. Salamat po Panginoon. Hindi po namin sa pangalan ng iyong anak. Amen.